Napahagulol ako pagkatapos ko marinig mula kay Alex ang pag-amin niya sa ginawa niya sa akin ng gabing yun. Bakit niya ginawa sa akin yun? Bakit di niya inamin sa akin dati? He ditched me after what he did to me? My heart squeezed remembering that night. Is he playing with me? How about Nana and Louis? Did they know about it? Betrayal tore through me like a poisonous arrow burning my soul just by thinking about it. Walang hiya ka? Through gritted teeth, I said as my tears streaming down my cheek. Bakit mo ginawa sa akin ng bagay na yon? Ano ang kasalanan ko sa iyo? I sobbed. Walang hiya ka? I shouted at him. Halos di na ako makahinga sa sobrang sakit na nararamdaman ko ngayon. Celine! His voice is pleading. He tried to hold me but I quickly stepped back away from him. Tinaas ko ang kamay ko para pigilan siya. I saw hurt in his eyes as I continued to step back. Galit at sakit ang nararamdaman ko ngayon sa kanya. Pinaglalaroan mo lang ako. Alam mo na pala dati pa, nagigilty ka lang kaya mo ako nilapitan, tama ba? Puno ng hinanakit kong sabi. No! Sinungaling. Plinano mong lahat. Lahat kinuha mo lang, pati loob ko, pati ng anak ko. Hindi pala totoo lahat ng pinapakita mo sa akin. I sob loudly as I think about it. Parang may sumaksak sa puso ko. Paano mo nagawa sa akin to? Bakit di mo sinabi sa akin una pa lang? Marami kang pagkakataon sabihin sa akin pero hindi mo ginawa. Puno ng hinanakit ang bawat pagsambit ko. Nanlilisik ang mata ko habang nakatingin sa kanya. Pinaglaruan mo lang ako. Galit kong sumbat sa kanya sabay tulak ko sa dibdib niya. No, that's not true. Please, hear me out, love. He pleaded but I shook my head at him. I am very hurt. Maniwala ka, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo, love. Please, love, listen to me first. Nagmamakaawa ang boses ni Alex habang humahakbang papalapit sa akin. Huwag kang lumapit sa akin. Galit kong sabit mabilis umatras at nilingon ko ang pinto. Halos takbuhin ko na ito. Ngunit mabilis iniharang ni Alex ang katawan niya. Nagmamakaawa ang mga mata nitong tumingin sa akin. Pakinggan mo muna ako, please. Ahawakan pa sana nito ang kamay ko pero mabilis umigkas ito at isang malakas na sampal ang pinadabo ko sa pisngi niya dahilan upang gumaling ang mukha nito. Hindi mo alam ko anong dinanas ko pagkatapos ng kahayupang ginawa mo sa akin? Sumbat ko sa kanya. Bumalik sa alaala ko kung paanong di ko matingnan sa mata ng mga magulang ko. Alam ko nagtatampo mga to sa akin. Umigting ang panga ni Alex pagkatapos ko siyang sampalin. Nagalit sa akin ang nanay at tatay ko. Binigo ko sila sa mga pangarap nila sa akin nang dahil sa kahayupang ginawa mo. Sigaw ko habang umiiyak. Panay kong inaalis ang luha ako pero wala iyong silbi. Patuloy nang ito sa pag-agos. Patawarin mo ako, love? He said, pained. Nagmamakaawa ang mata nitong tumingin sa akin. Ang kapal na mukha mong humingi ng tawad. Pagkatapos mo ilihim sa akin ang totoo? Galit kong sabit sa kaninampasan ko siya at tuloy-tuloy akong lumabas ng pinto ng private room niya. Mabilis ako naglakad palabas ng opisina niya. Walang ampat sa pagdulo ang aking luha. Akala ko tapos ko nang iyakan ang bangungot ng aking nakaraan, ngunit hindi pa pala. Pilit kong kinilimutan to dati, akala ko ayos na ako, pero hindi pa pala. Mas dumoble ang sakit na nararamdaman ko ngayon, kasi ang mismong lalaking unang minahal ko, siya rin pala ang lalaking kinamumuhian ko. Dahil sa pagsira nito sa dati sa buhay ko. Marinig ko pang tinawag ni Alex ang pangalan ko habang lakad-takbo ang ginawa ko para nang makalabas ng building. Hindi ko na siya nilingon pa. Lahat ng mga staffs ng resort na nadaanan ko nagtatakang nakatingin sa akin. Nakita nila ang pagsunod at pagtawag ni Alex, pero wala na akong pakialam kahit ano pa man ang sabihin nila. Ang gusto ko lang makalayo at makalabas sa resort. Dire-diretso ako nagtungo sa gate. Nakita ko pa si Manong guard tumingin sa akin. Nalungkot ang mata nito na makita kong umiiyak. Nagtataka man to pero hindi na rin nagtanong pa ng diretso lang ako lumabas. Celine, dinig kong tawag sa akin ni Alex. Hanggang dito pala sa gate nakasunod siya sa akin. Pero di ko na siya nilingon. Na makalabas ako ng gate tumakbo ko. Nang walang dumaan kahit isang tricycle, napilitan akong huminto. Love, pakinggan mo muna ako please. He pleaded. Nasa kalsada kami ngayon at mabilis niya akong hinawakan sa braso para pigilan ako sa tangkakong paglalakad ulit na makita ko siyang papalapit sa akin. Love, but I cut him off. Tumigil ka. Wala kang karapatan tawagin akong love or kahit na pangalan ko. Hinablot ko ang braso ko sa pagkakahawak niya. Stop calling me that. Kinamumuhian kita. Hurt and pain is visible in his eyes when I looked up at him. Pero wala akong pakialam sa nararamdaman niya ngayon.
Mas nasasaktan ako kumpara sa kanya. Wala siyang karapatang masaktan. Siya ang may kasalanan sa akin. Tatalikuran ko sana siya na may puting sasakyan ng huminto sa tapat namin. Kilala ko kung sinong may-ari nito. Mabilis bumaba mula ng sasakyan si Lewis at kagad na lumapit sa akin. Nag-alala ang mga mata nitong nakatingin sa akin. "Lewis?" I said between my sob. Lewis held my hand and as his weird eyes vanished and turned cold when I shifted his gaze to relax. "Who tried to reach me?" "Get in the car," Lewis whispered at me. Sinunod ko naman ang sinabi niya at kagad akong pumasok sa loob ng sasakyan niya. Wala akong gustong gawin ngayon, kundi makalayo kay Alex. "Celine?" Alex called my name as he tried to reach me and stop me from getting inside the car. Wala itong pakialam kay Lewis na para bang hindi niya man lamang ito nakita. Ayoko sanang tumingin sa labas pero narinig ko para nagtatalo na sila ni Lewis. Kaya naman nagpilitan akong tumingin sa kanila. "Stop!" sabi ni Lewis sa galit na boses. Inarangan niya si Alex sa tangkang paglapat sa akin. Gusto ko siyang makausap. Magpapaliwanag ako? Matigas ding sagot ni Alex at tinulak nito si Lewis kaya't nakalapit siya ng sasakyan. "Celine, love, please, let's talk." Dinig ko ang sigaw ni Alex as he banged the door of the car. "Love, pakinggan mo muna ako." Sigaw niya at lumalakas na ang paghampas niya sa salamin. Marami pa rin nakatingin sa amin. Nakaagaw sa atensyon ng mga tao sa paligid ang ginawa ni Alex. Lumalakas na kasi ang boses niya at binado tong palabasin ako sa loob ng sasakyan. "Mondragon, tama na," sigaw ni Lewis. Pero parang walang narinig si Alex. Sige pa rin to sa pagkatok at paghampas sa pinto. Nakaramdam ako ng takot ngayon sa kanya. He is screaming like a wild animal outside. He's desperate to take me out from Lewis' car. I saw when Lewis tried to take him away from his car, pero galit tong bumaling kay Lewis at marahang piniksi ang kamay niya. Sa isang malakas sa sundok ang pinakawalan niya. Dahilan para matumba si Lewis. I gasped at the sight. Alex turned into ballistic. He tried to punch Lewis again but Lewis managed to stand and give him a punch too. Alex stumbled a bit. Nawala na rin ang dating kalmadong Lewis na kilala ko. Sinubukan silang uwati ni Manong Guard na lumapit na rin pala. Pero dahil nga sa laking bulas ni Alex at Lewis, wala itong nagawa. Ayoko na sanang lumabas pero natatakot ako sa posibleng gawin niya kay Lewis. Parang ibang Alex na kasi ang nakikita ko nang kwelyohan nga si Lewis, kaya napilitan ako lumabas ng sasakyan. Nanginginig na ako sa takot. "Stop meddling this time, you moron," Alex spat angrily. He pushed Lewis harshly and gave him another punch on the face. Parang matagal na tong galit kay Lewis. The way how he said those words, tamang hinala ko, may alam si Lewis tungkol dito. This is the first time I saw Alex this ballistic. Now that I'd seen him in his worst, I started to shake in fear for him. "Lewis!" Sigaw ko at nakita ko na tumba si Lewis sa simento, kagad ako lumapit sa kanya. Pumutok ang labi nito. Matulis tong tumingin kay Alex habang kinapa ng daliri ang labi niya na dumugo at marahang tumayo. Alam kong pilit pinakalma ni Lewis ang sarili kaya hindi na to lumaban pa kay Alex. May isang lalaking mabilis na lumapit kay Alex. Ito yung lalaki na ka-top knot ang buhok. I saw he stopped Alex from trying to go near me and Lewis. Sinenyasan nito si Manong Guard na lumapit din at tulungan siyang pigilan si Alex. "Dude, tama na." Alex's dangerous aura and yet pleading eyes is now looking at me as he tried to go near me. Pero mabilis siyang pinigilan ng kaibigan niya at ni Manong Guard. "Celine, please, let's talk," he shouted as he wiggled from their holds. Sinenyasan ako ng kaibigan niya na pumasok ng sasakyan. Kaya habang kaya pa nitong pigilan si Alex, dali-dali kaming pumasok na Lewis sa sasakyan niya. Pero bago pa man mapaandar ni Lewis ang sasakyan, mabilis na iniharang ni Alex ang sasakyan niya sa harapan. At parahas na kinalampag ang hood ng sasakyan ni Lewis. Takot ako napapikit ng malakas niyang sinipa ang hood. Di ko inaasahang ganitong hahantong ng araw na to. Nahihiya ako kay Lewis kasi nadamay pa siya rito at pati siya'y nasaktan patuloy. Di na napigilan ng kaibigan niya si Alex kaya napilitan tong tawagin ng mga tuwa ni Alex at sinubukan siyang awatin para makaalis kami. "Celine, love, bumaba ka na dyan, mag-usap tayo." Parang baliw pang sigaw nito. Habang pinagsisipa niya ang hood ng sasakyan ni Lewis. Ang mga tauhat kasama ng kaibigan niyang naka-top knot sa pilitan siyang hinawakan, pinigilan para makaalis kami. Takot ako tumingin sa kanya.
He is wild this time, far from the gentleman I used to see to him before. He's insane for you. I heard Lewis whispered, without looking at my way before driving the car away. Bahagya pa tong napailing-iling nang tumingin ako sa direksyon niya. Nakatuon ang mata nito sa daan. Parang di ako makapaniwala sa nasambit niya. Alam ko kahit umuwi kami ni Lewis sa bahay, susundan pa rin kami ni Alex. Natatakot ako sa mga posibleng maisipan niyang gawin. I fear for myself. I fear for my son. How would I tell him about everything? Tahimik akong umiiyak habang nasa loob ng sasakyan ni Lewis. Napansin kong paminsan-minsan niyang sulyap sa akin, pero hindi ito nagsalita. Celine, and guilt is what I saw in his eyes. All along he knew but he chose not to say it to me. Why? I wanted to ask him but I doubted I could blurt it out. Ayokong dagdagan pa ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Hanggang huminto ang sasakyan niya sa tapat ng bahay. Sumirbato muna ito kahit binuksan ni Nanay Lucy ng maluwang gate. Mabilis ako bumaba ng sasakyan at kagad pumasok sa loob ng bahay. Hinanap ko kagad ang anak ko, pero ang mga pictures na nakalatag sa ibabaw ng maliit na mesa sa sala ang una nakita ko. Celine? Naputo lang sasabihin nanay nang humarap ako sa kanyang luhaan. At hawak ko ngayon ang isang litrato ko na nakaupo sa counter ng isang bar. The memories of that night automatically flashed into my eyes like a storm tore my heart into pieces. My swollen eyes and the never-ending flowing of my tears is getting uncontrollably. Isa-isa kong tinignan ng mga litrato. Ang lalaki nakasuot na itim na leather jacket ay umupo sa katabing upuan ko. Nakatalikod to, pero nang tinignan ako ng isa pang litrato, doon na ang anggulo na nakita, ang mukha ng lalaking naka-leather jacket. Suddenly, I felt weak. Napaluhod ako habang nanginginig ang kamay ko na nakahawak sa litrato kung saan mukha ni Alex, ang lalaking umupo, katabi ko sa counter. I sobbed. I cried my heart out. The pain of betrayal tore my heart into pieces. How could he do this to me? All along he knew? How could he do such a thing to me? I did not even know him from the past to make him rape me. Kahit sa litrato naka-embroidery na ALM sa jacket niya. At napag-alaman ko rin siya mismong may-ari ng bar na yon. At sa taas ng building ay ang hotel ko saan niya ako dinala ng gabing yon. There's also a photo of him carrying me inside the room. Where did his demons at me? There's also a photo of him carrying me inside the room. Mabilis kong dinaluhan si nanay at niyakap. Hinaplos niyang likod ko na para bang sa pamamagitan nito, maibsa ng sakit sa puso ko. Alam na rin pala ni nanay, pero kailan pa? Bakit pati siya'y walang sinabi tungkol dito? Celine, anak, maniwala ka. Wala kaming masamang intensyon kung bakit di namin sinabi sa'yo na alam na namin ni Lewis ang totoo. Patawarin mo kami? Maingat niya akong pinaharap sa kanya. At matamang tinignan niya ako sa mata. Umiiyak na rin to gaya ko. Lumunok muna ito at pinahid ang luha niya. Umiling ito at nagpatuloy sa pagsasalita habang ako'y nakikinig lamang at patuloy na umiiyak. Kahit ningid sa kaalaman ko, inungkat ni Lewis ang nakaraan mo. Yun ang pagdating mo dito sa isla. Kaya nakakuha siya ng konting edad. Kaya lang kilalang taong nasa likod ng lahat, anak. Inawakan ako ng aking dalawang kamay at marahang pinisil. Napasingot ako na malaman ko wala kay nanay ang buong katotohanan. Si Alex ba ang tinutukoy nitong kilalang tao ni nanay? Bakit niyo po sinabi sa akin kaagad, nay? Bakit po ninyo nilihim sa akin? Sana napigilan ko ang sarili kong mahulog sa kanya. Mahinang usal ko, puno ng hinanakit habang umiiyak. Gusto ko lang protektahan ka, anak. Maniwala ka, sagot ko. Sa akin at nangungusap ang mga mata. Pero sadyang gusto kayong ipaglapit ng tadhana. Hindi ko inaasahan na magkakagusto kayo sa isa't isa. Anak, maliit tong ngumiti kahit puno ng luha ang mga mata. Gusto nitong itama ang lahat, anak. Unang kita ko pa lang sa kanya, walang pagdadalawang isip, alam ko, siya ang ama ni Alden. Napahagulol ako at saka yung ko. Pero, inawakan ng kalawang palad ni nanay ang mukha ko at pinaharap sa kanya. Sasabihin ko na sa iyo ang lahat. Pero nakikiusap si Alex sa akin na siya na ang magsasabi ng lahat sa tamang panahon. Gusto niyang itama muna ang pagkakamali sa iyo dati. Yun ang sabi niya sa akin. Ramdam kong mahalaga ka sa kanya. Kahit di niya na sinabi, alam kong mahal ka niya. Kaya tumang-ayon ako, Celine. She gave me a painful smile after saying those words to me. Alam ko masasaktan ka.
Kapag darating ang araw na to na malalaman mong lahat na ang lalaking minahal mo ay siyang sumira sa iyo sa nakaraan. Oo, masakit nga. Kasi mahal ko na siya. Mahal ko ang lalaking sumira sa akin dati. Napahikbi ako sa katotohanan at yumakap ako kay nanay. Siguro panahon na para harapin mo ang bangungot ng nakaraan mo, Celine. Saan nito at marang hinaplos ang likod ko. Nasa iyong desisyon. Nandito lang kami sa likod mo, ano man ang mangyari. Hindi ko alam anong gagawin ko, Nay. I said between sobs. Galit ako sa kanya. Galit ang puso ko dahil sa ginawa niya sa akin, dahil sa paglilihim niya. Wala siyang pinagkaiba sa mga manloloko mapagsamantala sa kahinaan ng iba. Dahil may impluwensya siya, kayang-kaya niyang paikutin sa kamay ang lahat. Tama, manloloko siya. Niloloko niya lang ako. Ang tanga ko't nagpauto ako sa kanya. Tama si Luis. Maybe I didn't know him better. Ang tanga-tanga mo, Celine. Inilalay niya akong pinaupo ni nanay. Halos di ko na maaninag ang mukha niya sa dami ng namong luha sa mata ko. Pilit niya akong pinapakalma at binigyan ng isang basong tubig. I know he will come any minute now, Celine. Walang emosyong saad ni Luis na umupo pa sa harapan sa akin. Di ko mabibig kong tumingin sa kanya at alam ko na mumura na ang mata ko sa kakaiyak. Nak, ano nangyari sa labi mo? Puno ng pag-aalalang tanong ni nanay kay Luis. Pero dito sa magot, nakatuon ang mga mata nito sa akin. Para tuloy may kumurot sa puso ko pagkakita na may sugat ang labi ni Luis. Sandali, kukuha ko ng bulak at... Pero di natapos ni nanay ang sasabihin nang biglang narinig ko sa labas sa boses niya. Napatayo ako at ganun din si Luis. Kita ko ang pag-igting ng panga ni Luis at naging madilim ang mukha nito. Celine, love, let's talk. Sigaw ni Alex sa labas pero sa tingin ko hindi siya nag-iisa. Dahil may narinig akong ibang boses na kasama niya. Dude, give her time. Boses ng kasama niya. Yeah, Wondergon, I think he's right. Sabi ng isa pa niyang kasama. Hindi ako lumabas ng bahay. Hindi rin ako sumilip dahil sa lakas ng boses niya sa labas. Alam ko, rinig pati ng mga kapitbahay namin. Love, please, let's talk. Sigaw niya ulit. Celine, dude. Magkasabay na saway sa kanya ng mga kasama niya. Lalabas din na sana ni Lewis ito ngunit pinigilan siya ni nanay. Ako ang kakausap sa kanya. Sasamahan mo si Celine. Saad ni Nanay Lucy at bahagyang tumingin siya bago lumabas ng bahay. Mabuti naman at nakinig si Lewis sa ina. Ayokong makita ang pagmumukha niya. Pero kahit pinakausapan na siya ng mga kaibigan niya, ayaw pa rin itong makinig at tumigil. Kahit nasa labas na rin si nanay at kinakausap siya na mahinahon, ay nagpumilit pa rin si Alex na makausap ako. Celine, let me explain everything, please, love? Iyon nito mula sa labas ng gate. Dahil sa inagaw na gawa niya, napilitan akong lumabas ng bahay. Pero bago pa man ako makalabas ng bahay, ay ang maliit na boses ng anak ko ang nagpatigil sa akin. Di ako lumingon kaagad kasi mahalata ring umiiyak ako. Mama? Kaagad nilapitan ni Lewis at kinarga paglingon ko dahan-dahan sa anak ko. Pinunasan ko na mabilis sa mata ko at inayos ang sarili ko. Mama, who's that shooting outside? He asked me while he's trying to peek his head from the window. Alam ko, kilala niya ang boses ni Alex kaya't nagtatakang mata nitong tumingin sa akin. Matagal bago ko nakasagad kay Lewis. Ang sumagot habang karga niya ang anak ko. Let's go upstairs, bud. May halimaw sa labas eh. Saad nito sa anak ko. Parang gusto ko tuloy matawa sa sinabi ni Lewis. Lalo pa na makita kong nandaki ang mata ng anak ko pagkarinig nito sa halimaw daw na sinasabi ni Lewis. Tumingin muna si Lewis sa akin at bahagyang tumango. Sinasabi nitong siya na ang bahala sa anak ko. Sinundan ko muna sila ng tingin ni Alden na papunta ng kwarto ko bago ko tuloy ang nababas ng bahay para harapin si Alex. I walked straight to the gate with massive expression in my face. I saw him stilled when he looked at me coming. Nakatingin din sa akin ang dalawa niyang kaibigan. Parehong matangkad at gwapo mga to. Isa lang kilala ko, si Kit. Ngayon ko lang nakita itong mag-isa. His friends have a strong and dangerous aura just like him. Halatang galing sa mayamang pamilya ang mga to. Celine, love, mag-usap tayo. Patawarin mo ako, love. Please, hear me out. Kaagad na sambit pa nito na makalapit na ako. Nalapitan pa niya sana ako pero kaagad din niyang tinaas ang dalawang kamay para hindi niya ako mahawakan. Nakatingin lang sa akin si nanay at di nagsalita pa. Malamig at walang emosyon akong tumingin sa mga mata niya.
Ang kapal ng pagmumukha niyang humingi ng tawad sa akin pagkatapos ng lahat ng panlolokong ginawa niya sa akin. Para napakadali lang para sa kanya na hingin to. Ang kapal talaga. Nanggagaliiti ang kaloob-looban ko sa galit. Love? Nagmamakaawa ang boses nito. His strong aura is still there but it started melting when I gave him a sharp look. Wala tayong dapat pag-usapan, Mr. Mondragon. Huwag kang manggulo dito. Umalis ka na. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Bigay lang sariling saad ko. Love, kailangan natin ayusin to. Pag-usapan natin. I cut him off with gritted teeth. I said, walang aayusin. Tumigil ka na and stop. Just stop calling me that shit love of yours. I snapped at him. Ang mga kaibigan niya, tahimik lang na nakatayo sa gilid niya. Kita ko sa mata niya ang sakit nang marinig ang sinabi ko. I am so sorry, love. Please tell me what to do. His voice is weak and in the verge of crying. Gone is the wrong and dangerous, Alex. Huwag mo akong daanin sa drama. Alam kong hindi ka marunong umiyak kasi halimaw ka. Gusto ko sanang isigaw sa pagmumukha niya pero pinigilan ko ang sarili. Lalo na nagsilabasan sa kanilang lungga ang mga marites. Nakakahiya na alam ko kung ano-ano ang mga binubulong nila. Lalo pat kilala nila si Alex at kung sino siya. Love, please. Sabihin mo sa akin gagawin ko. Patawarin mo lamang ako. Pagmamakaawa nito sa akin. Tinangka niyang lumapit sa akin pero umatras ako. Napayo ko tong laglag ang balikat na parang pinipigilan niya ang salitang humawak. Pero kita kong namumula ang mga mata niya na magangat ito ng mukha at may tumakas na isang luha sa mata niya. Pero mabilis niya itong pinalis. Huwag kang lumapit sa akin, galit kong sabi. Napakasakit ng ginawa niya sa akin. Malaki ang kasalanan niya.